ang Ginoo manaa kaninyo. Manasap kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea. O may panon sa katawhan nga midugok kaniya. O gituduan niya sila. Unya samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo. Naglingkod didto sa opisina. Dayon si Jesus kaniya, sunod ka nako. O mitindog si Levi, o misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus dito sa balay ni Levi. Dihang daghan mga kobrador nga buhis, o mga makasasala nga misunod kang Jesus. O pilpila kanila, nakiksalo kaniya, o sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may mga magtutudlo sa balaod yung mga Pariseo nga nakakita sila kang Jesus, nga nakiksalo nining mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala. Pusa na ngadto sila sa mga tinunan ni Jesus. Ngano nakiksalo man siya sa mga kobrador sa buhis o sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag. Wala magkinahanglan og mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Magandang tanghali, bayan. So, ngayon mga kapatid, ang isi-share ko sa inyo ang bago nating pasyente from Cebu, from Toledo. Ina-exercise ko siya kanina. Last week, dito siya. At yung reklamo niya, meron siya makikita na may makita siya na lalaki na may sungay. Makita talaga niya. At laging sumusunod sa kanya. At hindi lang lalaki na may sungay, meron ding babae na nakadamit itim, parang madre. No? With only her eyes white, puting-puti yung mata. At panay po ito nakikita niya. Lagi po itong nakikita niya. No? At ito yung struggle niya. No? Matagal na po ito. At last week, nakapunta siya dito sa St. Michael Exorcism Center at Broken Family. At yung nanay niya ay may mental illness. So doon siya na lumaki sa orphanage. No? So while basa ako sa storya niya, grabe yung yung rejection, grabe yung abandonment na naranasan ng 28 years old na po siya ngayon. No. At ano pa? Itong mga makikita niya, laging sumusunod sa kanya. Hindi lang meron siyang makikita, meron ding mga boses na kanyang maririnig. No? Especially, kung makikita niya itong mga taong ito, at yung mga boses maririnig niya, yung kanyang pakiramdam, ma-intensify yung fear. No? Grabe yung kaba, grabe yung lungkot. And then, hindi lang yan, I become frozen. Hindi na siya makagalaw. Unable to move. And then, mangilabot na yung kanyang mga balahibo. Tatayo na yung kanyang balahibo. When I go to infested places, yung mga may tiaw, haunted house, kapag siya doon, makikita niya yung mga espiritu na nakatira doon. No? I do not understand myself. And then, hindi na niya maintindihan yung mga nangyayari sa kanyang katawan. I become depressed as if possessed.
Parang sumasalakay yung mga espiritu sa lugar na yon. My chest feels extremely heavy. Mabigat na yung puso ko, and then struggle to breath. Mahirapan na siya sa paghinga. No? So dito, open yung psychic niya. Alam nyo, last week siya na una natin na process, binibigay natin yung diagnostic prayer sa kanya. At isa din, madali siyang magtanim ng galit. No? Sa mga taong nasa paligid niya, dahil rejected naman siya, yung bata pa siya. Dahil doon siya lumaki sa orphanage. Alam nyo, ito yung nangyari sa pagsimula sa diagnostic prayer natin. Nagsimula lang tayo, akala ko normal lang siya. No? So, kumpiyansa din ako. No? Muntik na ako, masuntok na naman. At yung Saint Michael na image, muntik nang mahulog. Dahil na, naabot sa kanyang kamay. Extremely violent during the diagnostic prayer. Alam nyo, 3 people were needed to refrain him. So, tumawag na kami ng mga lalaki dito sa office. Dahil yung iba, hindi naman wild. Mahuhulog lang. Pero siya, wild na wild. No? At ito yung observation natin during diagnostic prayer, mga kapatid. He spoke in other language. No? Nagsasalita siya ng ibang lingwahe. No? Resembling speaking in tongues. Hindi lang yan, rapid head movements. Grabe yung paggalaw sa kanyang ulo. Hindi mo mapigilan, para electric fan. No? At yung kanyang mga laway ay para ding electric fan. Naliligo kami. Parang holy water. And then, kicking repeatedly. Grabe yung pagsipa sa mga taong nasa paligid. No? And then, dahil sinisiris natin, second time, nag-solemn exercise tayo sa kanya. So, grabe yung, the closing the chakra points. Bawat isa sa atin may 30 chakra points. Ginagamit na natin yung term na hindi atin, dahil wala naman tayo nun. Pero, sabi ni Father Cabading, yung mga points sa chakra points, kapag ma-consecrate through signing the cross, yung mga open yung third eye, mag-react. So during sa prayer, sa closing the occult third eye, ang nangyari, mga kapatid, ito. The eyes turned white and he could not focus on the cross. Pinatitig namin siya sa cross, pero hindi na siya makatitig. And then yung mata niya ay puti na po. No? Pangalawang ang una talagang nagsagawang solemn exorcism sa kanya, si Father Salon. Una, diagnostic prayer. During the prayer of Father Salon, nandito sa ating the demon identified as Asmodeus. No? Kaya pala lagi siya nanonood ng pornography. No? One time, nag-exercise ako, ibang pasyente. Ang nakapasok din sa kanya si Asmodeus. Sabi ni Asmodeus, ito yung sabi ni Asmodeus during exorcism, Darwin, kami ang nasa likod sa pornography. No? Kami ang nasa likod sa lahat ng ginagawa ng mga kabataan ngayon. Kami, sexual immorality. Kami ang nasa likod. Yun, ang pumasok din sa kanya is si Asmodeus. Nung na-interview natin, grabe yung struggle niya sa sexual urges. No? At hindi lang yan, grabe pa yung hatred niya sa mga tao na sa paligid. So, pinaprocess natin ngayong araw na ito, bibigyan natin siya ng special process of disappropriation. Makatulong po yan.
Na malaking tulong po yan sa kanya. Pero tinanong ko siya kanina, may improvement pa sa yung kalagayan ngayon? Yes, Father, may improvement. No? Pero nandyan pa rin sila. 28 years old ka na ngayon. Ngayon pa lang tayo nagkita. So, hindi madali yan. Gradual po yung processing na ibibigay natin sa Kanya. No? Alam nyo, nung nilagyan, then nag-closing tayo sa chakra points niya dito, umaray siya. Ang sakit. Dito po ang damdamin natin, yung puso natin, di ba? Intense pain. His face showed intense pain nung linagyan ng holy and exercise. Yung mukha niya, grabe, namimilipit sa sakit. Normal naman grabe yung mga sacramentals, no? Normal na yung sacramentals. Ordinaryo lang na oil, pero na-bless. Extraordinary na yung pain na naranasan ng biktima. Upon contact with the sacramentals, oil, stole, itong stole ako, and the cross, he reacted violently. The power of the sacramentals of the church. Kaya mamaya, mag-bless ako ng mga religious items. Just imagine ordinaryo lang yan na tubig, ordinaryo lang na asin, ordinaryo lang na yan na olive oil. Ang demonyo is beyond natural, extraordinary. Kita ninyo? Ni-humiliate talaga ng Diyos ang mga demonyo. Kahit yung holy and exorcised soul, na-torture sila. Lalo-lalo na tayo, we are greater than holy soul. Because we are children of God. Hindi na tayo dapat matakot, di ba? Pero puno tayo ng takot eh. Bakit? We are not empowered. But today, sana sa mga na-late, balik kayo sa sunod. Bukas may open pa naman. No? Today, you are empowered. Kung na-torture sila sa mga sacramentals, lalo-lalo na natin, we are the image and likeness of God. Amen? So, dito, he reacted violently again. He sniffed repeatedly and became more aggressive, especially in the chest area. Dito. Yung tinanong namin, may puot ka ba? May galit ka ba sa mga tao sa paligid mo? Yung nanay mo, yung tatay? Yes, Father. Grabe ako magtanim ng galit. No? Tinanong ko yung mga demonyo, how many are you? Hindi sumagot. Tell me your name. Hindi din sumagot. No? So yung struggle niya, related sa kanyang emotion, so i-process natin yan, ang kanyang psychological state, para ma-purify from the contamination of negative thoughts. Kaya tinatawag process of disappropriation. Dahil yung mga disappropriate thoughts natin, yan po ang sumisira sa araw natin. So yan po ang special na ibibigay namin sa kanya. Sabi ko sa kanya, bro, pronounce I love you Jesus. Hindi siya maka-pronounce. No? Tinanong ko siya, yung 7 days na renunciation mo, solemn renunciation, nagawa mo ba yun? Yes, Father, nagawa ko, pero matagal ako matapos. Dahil pinipigil ako. No? Patuloy lang. Natapos na ba ang 7 days? Hindi pa. So just imagine, magbabasa ka lang sa solemn renouncement at hindi siya matatapos agad. Matatapos lang niya, mga 20 minutes. Pero sabi niya, ang tagal kong matapos, Father, patuloy lang. Patuloy lang, huwag kang magmadali. At sinabi ko sa kanya, pronounce I love you, Mama Mary. Hindi din siya makapronounce. No? So ngayon, ang assignment niya ngayon ay process of disappropriation and then spiritual direction din. Dahil kapag hindi malinis yung isipan natin, hindi palalayas yung demonyo kahit oras-oras pa tayo mag-exercise. No? Doon siya nakatago eh. Psychological disorder mo. Sa emotional disorder natin. Kung hindi yan ma-heal,
psychological and emotional aspect natin, hindi pa malibrate. Pero half conscious, half unconscious siya during exorcism. So siya, partially possessed, and ito yung tinatawag na grave oppression. Hindi talaga totally possessed dahil conscious naman siya. Pero may portion daw na unconscious siya. Pero hindi total during exorcism, hindi 100% unconscious. Kung 100% unconscious, yan po, the total control of the demons in his life. No? Sabi ni Saint Augustine, ito yung sabi ni Saint Augustine, after the interview, there was a great improvement in how he felt. Although he was not yet fully liberated, there was a gradual improvement and a slow but steady return toward God. Dahil hindi pa natin siya nafofokusan sa processing. No? At sabi ko sa kanya, wag kang mawalan ng pag-asa. Kung nireject ka sa sariling tatay mo, at yung nanay niya naman ay may mental illness, di ba? Hindi basta-basta yung struggle na yan. Yung stigma na yan, negative stigma na yan. Di ba? Huwag kang mag-alala. May pamilya ka. May simbahan tayo. The family of God. You belong to the family of God. We have one Father who is Jesus, and God the Father. And we have Mother who is Mama Mary. Amen. So, ipa-feel lang natin na may totoong pamilya. Hindi naman perfect yung pamilya natin. Pero may simbahan tayo. We belong to the family of God. Amen? So sabi ni Saint Anthony the Great, ngayon, fiesta niya ngayon, the demons produce vision to frighten souls. Yun yung makikita niya. Yung kaaway natin, siya ng mga visions na i-deceive lang tayo. But if the soul remains firm in faith, ito yung pa-develop natin sa kanya. If the soul remains firm in faith, their power is broken. Kung tataas yung takot mo, kung tataas yung doubt mo, hindi ma-broken yung legal hold ng mga demonyo sa ating katawan. No? Maging paralyzed tayo, and terrifying image do not automatically prove possession. Hindi naman siya 100% possessed. No? But he is oppressed. They often arise when trauma, fear, and spiritual vulnerability converge. Kung marami ka ng trauma, yun din ang kailangan natin ng processing at spiritual direction. Hindi lang prayer of exorcism, hindi lang prayer of deliverance. Kaya nga, binabalance natin ang lahat. In medio stat virtus, in the middle the virtue will grow. So panghuli na isi-share ko sa inyo, the analogies